Amen. Good morning po sa bawat isa. Good morning. At marami po mga bago, no? At salamat po sa biyaya po ng Diyos ay nagpapatuloy po kayo. No? At marami rin po na matagal na hindi ko nakita ngayon. No, alam niyo po sa paglilingkod sa Panginoon, hindi po patagalan, patapatan. No po, kasi kung minsan kahit matagal tayo, pag hindi talaga tayo nagtapat sa Diyos, mawawala po tayo. Napo, sana to God be the glory. Sa aminin at hindi po natin sa gawain ng Panginoon parang come and go. May mga nawawala, may mga dumarating. Pero sana mas piliin po natin na manatili tayo. Napo, bakit? Kasi malapit na dumating ang Panginoon eh. Diba? Kaya sabi ng Corinthians, moreover, it is required in his stewards that a man be found faithful. Kaya nais po ng Diyos na masumpungan niya po tayo sa kanyang pagdating na tayo po'y tapat na naglilingkod sa kanya. Kasi po darating ang araw, pagharap natin sa Diyos, gagantimpalahan po tayo ng Diyos ayon sa mga ginawa natin sa kanya. Ayon doon sa paglilingkod na ginawa natin. Kaya kapag wala po tayong ginawang paglilingkod, o konti lang yung ginawa natin paglilingkod, pagharap natin sa Kanya, konti din po yung reward natin. Kaya mas maganda na po yung marami tayong gawin. Tama? Maglingkod tayo sa Panginoon. At ngayon po, hindi na tayo magtatagal. Wala po ang inyong pastor ngayon. Doon po ako po yung inatasan ngayon. Doon po, bayan ko po si Pastor Bon po sa mga hindi po nakakakilala sa akin. Yung kapatid po niya ay asawa ko po. Hindi ko na po isinama yung misis ko dahil nga po may special number sila ngayon sa church. Kaya sabi ko ako na lang yung pupunta doon. To God be the glory. I do believe nandito tayo hindi dahil sa pastor, tama? Baka dahil wala si pastor, uwi na ako, wala pala si pastor. Nandito po tayo dahil sa Panginoon. Amen po? Hindi na tayo magtatagal. John chapter 8 and verse number 32. And I do believe po, nandito tayo upang malaman po natin ang katotohanan. Amen. John chapter 8 and verse number 32. Basahin po natin ang sabay-sabay. Nakita na po ba? Say amen. Okay, let's all together begin. And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Tayo ay manalangin, mapagpalang Diyos, Ama na nasa langit, kami po ngayon ay lumalapit sa trono po ng inyong biyaya. At una kami po ay humihingi po ng kapatawaran kung may makita kayong kasalanan, pagkukulang sa aming mga buhay. Patawarin niyo po kami tinisin, Panginoon, upang maging karapat-dapat po kami maglingkod sa inyo ngayong umaga nito. At kung mayroon po sa aming kalagitnaan na mayroong hindi tamang motibo, dadalahin ko po, O Diyos, itama niyo po upang hindi po masayang ang aming pananambahan ngayong umaga ito. Salamat po sa bawat mga bisita. Napakarami pong mga bisita pa yun ngayong umaga ito. Bagamat maaari yung iba po matagal na nag-a-attend pero hindi pa na-baptize. At sa umaga ito, dalayan ko po sana tulungan niyo po ako na maipaubot po po sa kanila ang kahalagaan po ng pagsunod sa inyo sa tubig po ng bautismo, Panginoon. At ganoon din po, dalayan ko pong bawat individual na nandito ngayon ay maunawaan po nila ang tunay na daan ng kaligtasan, Panginoon, na matiyak po nila ang langit, Panginoon, sapagkat ito po yung higit na pinakamahalaga. Kaya Holy Spirit, samahan niyo po kami ngayon. Salamat po sa pagtitiwala po ng inyong lingkod, si Pastor Ener Bolisada, na po ngayon yung mangunguna, mga ngaral sa kanyang mga miyembro, sa kanyang mga tupa. Dalayan ko po, O Diyos, na bigyan niyo po ako ng karunungan at ang inyong kalooban na siya maipahayag. At kausapin niyo po ang bawat isa. Kung mayroon man po sa aming kalagitnaan, hindi patunay na nakakatiyak ng kanyang kaligtasan, magligtas po kayo ng kaluluwa, Panginoon, at sa mga tiyak na naligtas na po, nawasan na makapag-decide din po sila na sila po sumunod sa inyo sa tubig po ng bautismo. Kaya po, palayan niyo po aming pag-aaralan ngayong umaga ito. Holy Spirit, samahan niyo po kami. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Please be seated. Kayo po'y makakaupo na. At nakakapanibago na dahil first time pumunta kayo dito sa bagong pulpit ng inyong pastor. Po, salamat po sa mga bisita. Alam niyo po, ngayong umagang ito, hindi po aksidente na nandito tayo ngayon. Po, sa bawat mga bisita, maaaring i-invite kayo, and then binigyan niyo po ng pagkakataon yung pag-iimbita nila sa inyo. Subalit alam niyo po bakit kayo na-invite ngayong umagang ito. Bakit kayo nandito ngayon? Kasi ito po'y kalooban ng Diyos. Po. Kaya ang sabi po ng Bible sa binasa natin, and ye shall know the truth, and the truth shall make you free.
At makikilala ninyo, malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang siya magpapalaya sa inyo. Yan po ang sabi ng Bible. Take note. Gusto ko po maunawahan yung mga kapatid, lahat tayo, bago ka pa ba naka-attend dito sa Baptist Church, ay mayroon na po tayong dating pananampalataya, tama. Kaya ngayong umaga ito, pag-aaralan po natin ang katotohanan. Ang katotohanan, lahat po tayo ay sinakop ng mga prailing Kastila, mahigit 300 taon, am I right? No, pag dinala po dito yung Katolisismo. Kaya yung turo sa atin, nung sanggol tayo, kailangan tayo binyagan para daw maging Kristiyano tayo, tama? Kasi pag hindi ka nabinyagan sa turo ng Katoliko, hindi ka Kristiyano. Amen? Yun po ang turo na itinuro sa atin. Pero ano ba sinasabi po ng Bible? Wala ka mababasa sa Bible, kapatid, na ang sanggol ay dapat mong binyagan. Si Jesus Christ ay ipinanganak po siya doon sa Bethlehem, pero nung siya po'y sanggol, inihandog po siya sa Ama, hindi siya binyagan. No po? Kaya ngayong umaga ito ay pag-aaralan po natin yung katotohanan. Yung title po ng ating pag-aaralan, sabi kasi ng pastor, huwag mong pakatagal. Tinagubili na lang ako, huwag mong pakatagal. Baka kasi umuwi kayo eh. No? Di na po siguro kayo eh. Nag-start na tayo at 10 o'clock eh. No? O kaya tayo hanggang 1 o'clock tayo, ayos na? Mukhang hindi na maka-email yung iba. Biro lang po kasi may lahat pa kami, kaya pag-iiwala mo. Apat ito, pero dalawa na lang po yung kukunin natin. Okay, yung title pa ng ating pag-aaralan ngayon, Why Am I a Baptist? Yan po yung title natin. Marami po sa inyo dito, hindi pa kayo na-baptize. Okay, sino na po yung baptize dito? To God be the glory. Amen. Ibig sabihin kung lahat tayo o kayo mga nagtaas ng kamay, na-baptize na po kayo. At dahil na-baptize po kayo sa Baptist Church, baptist po kayo ngayon. Amen. Okay? Ngayon ang tanong, why am I a Baptist? Bakit ako Baptist? Yan ang tanong. Okay? Why I am not a Catholic? Na before, nandyan tayo sa maniniwalang yan. Tama po. Lahat tayo. Aminin o hindi po natin sapagkat sinawag tayo ng mga prailing Kastila, alam niyo po na sakupin tayo ng mga prailing Kastila, pinatay po nila yung mga lalaki, tinira po nila yung mga babae, and then forgive my word, yung mga babae po, nilaihan po ng mga Kastila, am I right? Kaya kung isa sinasabi nila, mayroon tayong lahing Kastila. Tama? Yung apelido natin, apelido Kastila. Bakit po? Sapagkat din ang katotohanan. Pinatay nila yung mga lalaki, tinira yung mga babae, then inalakan po yung mga babaeng Pilipina. Kaya tayo mayroon tayong lahing Kastila. At kung ano po yung paniniwala ng mga Kastila, itinuro sa atin. Alam niyo po, sa totoo lang, tayo bilang mga Pilipino, hindi naman po sumasamba ng mga Diyos-Diyosan yung ating mga ninuno before. Ang sinasamba po nila, nag-aanito po sila, sumasamba sila sa apoy. Pero nasa kupit tayo ng mga Kastila, dinala dito yung Katolisismo, dinala dito yung rebulto, itinuro sa atin, nasasamba tayo ng mga rebulto. Tama? Kaya ngayong umagang ito mga kapatid, hindi ko po intensyon na saktan kayo. Ang pag-aaralan natin ngayon, yung katotohanan, amen. Ipapakita ko po mamaya sa inyo, through God's Word, kung ano po yung tinuturo ng Bible. Okay po? Why I am not a Catholic? Why I am not a born again? Why I am not a saksi ni Jehovah? Why I am not ang dating daan? Why I am not ang Iglesia ni Cristo? Bakit hindi ako yun? Why I am a Baptist? Bakit ako Baptist? Okay? At bakit ka Baptist? At sa umaga ito, sa aming mga bisita, ang napakahalaga, maaari, hindi pa kayo na-bautisman, pero isang bagay na napakahalaga na maunawaan po ninyo, ang tunay na daan ng kaligtasan. Maaari itinuro na ito sa inyo, pero kailangan mas lalo maging maliwanag. Number 1. Dumako na po tayo sa number 1. Dalawa lang po ito, pero baka medyo magtatagal tayo ng konti. Why am I a Baptist? Number 1, because only Baptists can teach the right way of salvation. Because only Baptists can teach the right way of salvation. Sapagkat tayo ang Baptist po, ang siyang nagtuturo lamang po ng bawang katotohanan pagdating sa kaligtasan, yung tamang kaligtasan. Kasi hindi po lang pa dito sa maunawaan nyo. Lahat tayo tama galing sa Catholic. At maaari may mga iba sa inyo, nandun pa rin po tayo. Pero bakit nandito ka ngayon? Kasi kalooban ng Diyos.
Tingnan niyo po, anong turo ng Catholic para maligtas ka? Gumawa ka ng mabuti para maligtas. Sabay lang. Sundan mo yung kautosan para maligtas. Tama po. At ano yun ba yung turo ng Bible? Tingnan po natin. Hindi sinasabi po ng Bible na ano ba rin. Tingnan po natin dito po sa John. Okay? Sorry po, magsasabi po na ako na medyo malabo na yung mata ko. Lumabo yata sa cellphone. Kaya yung mga bata, hinahinay sa cellphone, no? Okay po, dito po sa John chapter 1 and verse 17. Tingnan po natin, pwede pag-i-flash pag gusto ko ma-i-flash dito para makita nyo po. No po, ayaw ko na. Baka inisip nyo, dito ko binabasa, ay, turo lang yan ni Brother Eric, turo lang yan ng Baptist, turo po yan ng Bible. Ang sabi ng Bible, basahin niyo po, sige po. Let's all together begin. Ayan, ano sabi ng Bible? For the law was given to Moses. Kanina ibinigay yung kautosan? Kay Moses. Amen. Sa panahon po natin ngayon, we are no longer under the law. Wala na po tayo sa ilalim ng kautosan. Kaya pero turo ng Catholic, gumawa ka ng mabuti para maligtas. Sundan mo yung kautosan para maligtas. Amen? Yan ang turo. Pero yan ba ang turo ng Bible? Hindi. For the law was given by Moses. But ano sabi niya? But grace and truth. Kanino dumating? Came by Jesus Christ. Ibig sabihin, kapatid, hindi mo kailangan sundin ang kautosan para maligtas. Hindi mo kailangan gumawa ng mabuti para maligtas. Sapagkat sa pamamagitan ni Kristo, ang biyaya at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Kristo. Kailan dumating yan? Nung siya'y bumaba dito sa lupa, nung pinasan niya yung krus, nung siya'y namatay sa ibabang ng krus, namatay si Kristo upang ikaw at ako'y tubusin sa ating mga kasalanan. Yun po yung dahilan kung bakit si Kristo'y namatay sa krus ng Kalbaryo. Amen. Mga kapatid, hindi po ang kautosan ang magliligtas po sa atin. Hindi ang gawang mabuti. Kung hindi si Kristo na siyang namatay sa krus ng Kalbaryo, kung bakit ay binigay ang kanyang buhay upang ikaw at ako'y tubusin sa ating mga kasalanan. Kaya siguraduhin mo kung tinubos ka na. Amen. Siguraduhin niyo po, mamaya masisiguraduhin niyo po. Okay po, at ano pang sabi po ng Bible, mga kapatid? Ang sabi po sa Galatians chapter 3, verse 22, down to verse 26. Okay, tapos Galatians 5:4. Sayang pala, dapat ibigay yung outline ko brad kanina, no? Ayan. Sige, ayan. Galatians chapter 3, verse 22 to 26. Gusto ko po makikita nyo. Okay po? Para sa ganun masundan po ninyo kung ano pong sinasabi po ng Bible. Kasi po ang katotohanan ang dapat natin malaman. But the scriptures have concluded all under sin. Kaya lahat po tayo, nasa ilalim po tayo ng kasalanan. Lahat tayo makasalanan eh. Tama po? Kaya sabi ng Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang makakaabot sa kaharian ng langit. Lahat tayo makasalanan, kapatid. Aminin o hindi po ninyo. At ang sabi na dito, that the promise by faith of Jesus Christ might be given to them that believe. Bagamat ikaw ay makasalanan, ako'y makasalanan, pero yung pangako kapag ikaw ay sumampalataya sa Panginoon Jesucristo, ay tatanggapin mo yung pangako. Sino tatanggap? Yung lahat ng sasampalataya sa Kanya. Tuloy natin ba, verse 23. Ang sabi ng verse 23, but before faith came, ayan, bago dumating po yung pananampalataya, we were kept under the law. Ayan. Bago po dumating yung pananampalataya, nasa ilalim po tayo ng kautosan. Take note, yung kautosan po ibinigay kay Moses, yung 10 utos. Tama po. Kasi po, alam niyo po, kapag gusto mong nasa kautosan ka pa rin hanggang ngayon, sa Old Testament po, mayroon po nangyari doon sa Book of Numbers, mayroong isang bata, namumulat po siya ng panggatong. Panggatong, siyempre, magluluto sila, kailangan nila ng panggatong. Kaya na, under the law sila. Alam niyo po yung batang yun, dahil araw ng Sabbath day, bawal magtrabaho pag Sabbath day. Kaya nang yung bata, namulot ng panggatong para may panluto. Ang ginawa po nung mamulot ng panggatong ito, Sabbath day, bawal yun, nakita yung bata. At alam niyo po, nung makita yung bata, anong ginawa? Dinala po sa mga elders, at alam niyo po, dahil bawal po yung under the law, pinagbabato po yung bata hanggang sa mamatay. Bakit nilaban niyo yung kautosan eh? Kaya salamat, mapalad tayo, wala na tayo sa ilalim ng kautosan.
Kasi kung nasa ilalim tayo ng kautusan, lahat ng mga mananampalataya wala dito, mamamatay. Bakit po? Under the law eh. Pero salamat wala na tayo sa kautusan. Amen. Ang sabi po ng Bible, shut up unto faith, which should afterwards be revealed. Tuloy mo, Brad. Ano verse 26 yan? Wherefore the Lord was our schoolmaster to bring unto Christ, that we might be justified by faith. Yung kautusan po, parang schoolmaster natin yan. Di ba sa school, tuturuan yung bata kung paano gumawa ng tama. Tama? Oh, yun po yan. Kaya yung kautusan, yung nagdala sa atin patungo kay Kristo. Ginabayan tayo ng kautusan. But ang sabi niya, verse number 25, but after that faith is come, we are no longer under the schoolmaster. Nung dumating na po yung pananampalataya sa pamamagitan ni Kristo, hindi na tayo sa ilalim ng schoolmaster. Pag sinabi schoolmaster, law po yan kautusan niya. Wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Verse 26, but, sabi niya, for we are all the children of God. Ano sabi niya? By law? Ano sabi niya? By faith. Amen. Tayo po'y naging mga anak ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng kautusan. Hindi dahil sinundan mo yung 10 puntos, hindi dahil gumawa ka ng mabuti, kung hindi sa pamamagitan ng yung pananampalataya kanino? Hindi po sa baptist, kung hindi kay Kristo. Amen? Ang turo ng baptist, si Kristo ang tagapagligtas. Kahit na maging member ka pa sa Baptist Church, hindi ka maliligtas ng Baptist Church. But bakit ako Baptist? Sapagkat sa Baptist, dito ko nalaman ang tamang daan ng kaligtasan. Itinuro sa akin na si Kristo yung tagapagligtas. Wala na iba. Kaya alam ko po, ano mag-oras dumating kamatay sa buhay ko, 100% tutuwa ko ng langit. Year 1999, nung makilala ko po si Jesus Christ bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking kaluluwa. Dati po ako sugaro, dati ako lasinggero. May prank po kami. Bakit nagigipag-away? Lahat ng kasalanan alam natin. But praise God, year 1999, nakilala ko yung Panginoon bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking kaluluwa. Amen? Na alam ko, tinanggap ko siya bilang aking Panginoon. At alam ko, anumang oras dumating, kamatay sa buhay ko, tutuwa ko ng langit. Hindi dahil baptis ako, kung hindi dahil tinanggap ko si Kristo. Sinampalatayanan ko bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking kaluluwa. Amen? Kaya makita po natin, mga kapatid, yung turo ng Catholic pagdating sa kautusan, take note, bagamat binabanggit ko po itong Catholic, huwag po kayong masaktan. Okay po? Kasi sa totoo lang po, pansinin niyo po, pwede ka naman masaktan eh. Bakit po? Pansinin niyo, pag nasugat ka, di ba nung panahon po ng mga 80s, 90s, wala pong gaano betadine, siguro pang mayaman lang yung betadine, no? Kapag nasugat ka, yung hahanapin ng nanay mo, penicillin at saka Mertyler. Kayo po mga babae, di ba pag nagpapalinis kayo ng kuko, tapos nasugatan kayo, nalagyan ng Mertyler, maganda ba sa pagkakanda? Mahapde. Mahapde. Pero dati, pag sinabi, hanapin yung Mertyler, bigyan ng penicillin para hindi ma-infection, para kagad maghilom, tama? Kahit na mahapde ka, tanggapin mo yun. Bakit? Para kagad maghilom at hindi ma-infection. Tama po. Ibig sabihin, pag nasugat ka, nilagyan mo ng gamot, masakit. Pero hindi mo ibig sabihin, nilagyan mo ng gamot, masakit. Makakasama kayo, makakabuti po yun. Likewise, kayo bumagay ito, pwede masaktan ka sa maririnig mo. Pero alam niyo po, bakit nasasaktan ka? Kasi may sugat ka. At yung sugat na yun, gusto ng Diyos, paghihilumin niya, gamutin niya. Amen. Kaya sa oras ito, kung ano man po yung pananampalataya na ating nakadisnan, na akala natin ito yung tama, sa umaga ito, ikaw yung magpasya, na mabasa mo yung salita ng Diyos, naririnig mo yung salita ng Diyos, ikaw ngayon yung magpapasya, ano yung tama. Amen. Hindi ako, pinapakita ko lang po sa inyo ang katotohanan. Okay po? Sapagkat sa baptis ko po nakita ang katotohanan. Dito ko po nakita yung tunay na kaligtasan na si Kristo lamang ang tagapagligtas, wala na pong iba. Amen. At dito sa Galatians chapter 5 and verse number 4, man. Galatians chapter 5 and verse number 4. Ano sabi niya? Christ is become of no effect unto you. Whosoever of you are justified by the law, ye are fallen from grace. Ang sino ba sa inyo sa niya na nagnanais na kayo ay yung ganap ng kautusan?
Lahat kayo nangahulog sa biyaya. Kaya alam niyo po, naligtas tayo din sa kautasan kung hindi dahil sa biyaya. Kaya ano sabi po ng Bible sa ano pa rin ba? Sa James chapter 2 and verse number 10. James chapter 2 verse number 10. Tapos mamaya yung Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. James 2:10. Pasensya na po kayo, medyo mabagal lang tayo. Kasi gusto ko po, makasunod po kayo dyan. Pwede ko naman kasi basahin dito eh. Pero mas maganda na babasa niyo po. Sige, basahin niyo po. O, nakuha niyo po. Ano sabi ng Bible? For whosoever shall keep the whole law. At sino ba sa inyo na nag-iingat ng kautusan? At ang sabi niya, and yet offend in one point. Hindi mo na isunod yung isa. Halimbawa, yung 10 utos yung kaligtasan mo. Yung pinangahawakan mo para maligtas ka, sundan mo yung 10 utos. Ang sabi ng Bible, pag ganito yan, alam niyo po yung tanikala? Yung tanikala, di ba buhol-buhol yan? No, yung tanikala, parang buhol. Ganyan-ganyan yan, tama? Ngayon po, maglagay ka ng 10 buhol na tanikala. 10. Ayan, gawin kong kautusan yan. 10 buhol, yan ang kautusan. Nakahawak ka sa dulo. Okay? Yung pinakadulo, nandun sa langit. Ngayon, para maligtas ka, dapat humawak ka dyan sa 10 utos. Huwag ka lalabag dyan. Ngayon, pag may nilabag ka dyan, ang sabi ng Bible, sino man nag-iingat sa buong kautosan, and yet mayroon siyang hindi natupad na isa. Ang sabi niya, and yet offend in one point. O, yung hindi mo natupad, putulin. Pag pinutol yung isa, palagay mo hindi ka mahulog, mahulog ka. Tama? At tanong ito yan. Sino po sa inyo dito natupad yun ng 10 utos? Wala makakatupad sa atin. Tama? Wala. Eh yung sabi ng Bible, huwag ka magnanakaw, lahat tayo nagnakaw. Diba? Oh. Maaari hindi ka nagnakaw sa kapitbahay mo, pero kung wala yung tatay mo, kumuha ka na 5 piso. Oh. Nagnakaw ka na. Diba? Kaya mga kapatid, kung sa 10 utos yung kautusan, wala na po tayo, lahat tayo patungo na ng impyerno. Pero salamat, hindi sa kautusan ng kaligtasan. Kaya sabi niya, he is guilty of all. Isa lang yung lalabag mo, pero nag-guilty ka na sa lahat. Tama. Ito po yung kaligtasan natin. Ephesians 2:8, Brad. Ephesians chapter 2, verse number 8. Kaya alam niyo po yung kaligtasan, napakabalad natin. Amen? Napakabalad natin, kaya dapat ngayong umaga ito ay maunawaan niyo po ito. Bago kayo ayan, basahin niyo po. Sige, begin. Oh. For by grace are ye saved through faith. Amen. Sapagkat sa pamamagitan ng biyaya kayo naligtas sa pananampalataya and that not of yourselves, hindi ito sa inyo sarili. It is the gift of God. Kaya yung kaligtasan na regalo, hindi mo kailangan gumawa ng mabuti para maligtas. Mayroon nang gumawa sa iyong kaligtasan. Amen. Mayroon nang nagpasakit. Hindi mo na kailangan magpasa ng cross. Hindi mo na kailangan magkalbaryo. Hindi mo na kailangan magpalaspas para mapatawaran iyong kasalanan. Mayroon na nagkalbaryo. Mayroon na namatay sa krus ng kalbaryo upang iyong kasalanan ay tubusin walang iba kundi si Jesus Christ. Amen? Kaya yung kaligtasan, gift, regalo, hindi biyaya. At ano sabi ng verse 10, verse 9, Brad, verse 9. Sige, basahin niyo po. Oh, sinabi ba ng Bible yung kaligtasan sa gawa? Maliwanag, hindi. Not of works. Kaya hindi ka maliligtas sa kautusan. Hindi ka maliligtas sa iyong gawang mabuti. Kasi maliwanag ang Biblia, not of works. Hindi sa inyong gawa. Ang sabi niya, lest anyone should boast, upang sino man ay huwag magmapuri. Alam niyo po bakit ang kaligtasan biyaya? Ganito yan. Napakarunong ng Diyos. Kasi po yung kaligtasan, kung ang kaligtasan sa gawang mabuti, pagdating ko sa langit, magmamayabang ako. Ay Lord, nandito ako kasi mabait ako ha. Kasi tumulong ako sa aking mga kapwa. Lord, sinundan mo yung kautusan. Kaya nandito ako ngayon. Magmamayabang tayo lahat. Lahat ng ginawa natin mabuti pagdating sa langit, ipagmamayabang natin. Pero salamat ang kaligtasan na wala sa gawa. Ang kaligtasan biyaya. Pagdating natin sa langit, wala tayong pagmamayabang. Bakit? Kasi pagdating natin sa langit, Lord, nandito po ako. Dahil nung nabubuhay ako sa lupa,
kinilala ko po kayo bilang aking Panginoon. Nagsisi ako ng kasalanan, sinampalatayanan ko po kayo kung bakit ako ngayon nandito ligtas. Amen? Yan ang kaligtasan. Biyaya. Amen? Kaya napakaganda, mga kapatid, maunawaan natin na yung turo na nakagisnan po natin, wala po doon ang kaligtasan. Ang kaligtasan ay biyaya. Okay? And then ano pa? Sa John 3:3. O dito mo na sa Matthew o Mark 16:16 pala, brad. Yun po yung turo ng Roman Catholic. Okay, nakita natin na wala sa utusan ko yung kaligtasan o hindi biyaya. Ngayon po yung turo ng mga born again. Ito yan. Mayroon ako na-encounter before, nung Bible student po ako. Dahil wala pa akong alam sa Bible, no, wala pa ako, na-encounter ko po, ang sabi ng born again, hindi ka lang kailangan sumampalataya, kailangan mabautismuhan ka para maligtas. Basahin niyo po, basahin niyo po. Ayan. Ano sabi niya? Ang sino mang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay ahatulan. Alam niyo po, yung turo ng iba, sa kaligtasan, kailangan daw po yung bautismo. Take note, hindi po. Hindi po. Kayo po mga nandito na hindi pa nabautismo, tunay niyo na po tinanggap si Kristo, save na kayo. Tagalangit na kayo. Tama po. Hindi pwedeng ipagsama yung kaligtasan sa bautismo, magkahiwalay po yan. Pansinin niyo po, kung titignan naman natin, kasi basa nila dito yan, ang he that believeth and is baptized shall be saved. O, tignan niyo, sino mas sumampalataya at mabautismo, maliligtas. O kaya kailangan mabautismo kayo para maligtas. Pero hindi po yan ang turo ng baptist. Sabagat hindi naman yan ang turo